Hello! We come now to the third module of the subject College Algebra. Here, we will discuss the topic about factoring. So let's proceed. As I've discussed to you earlier, we've talked about the definition of polynomial, where it is an expression consisting of variables, or also called indeterminates, and coefficients. It involves only the operations of addition, subtraction, multiplication, and non-negative integer exponents of variables. So here are the examples of polynomials. This one and this one. Now, how do we determine the degree of a term? Okay. Degree of a term is the sum of exponents of the letters in the term. Say for example, I have here an expression 5x cubed minus 7x squared minus 4x plus 3. If we are going to determine the degree in each term, for 5x raised to 3, okay, the degree of this term is 3. Since there's no other variable that exists in this term and only x, therefore the variable or the degree of this term is 3. We have 2 for 7x squared. The degree of term for 4x is 1 and 0 for 3. Now, here in this term 8x squared, y cubed, and z, to determine the degree of this term, we need to add the exponents of the letters in the term. So ito yung mga letters natin, x, y, z. To know the degree of this term, just add their exponents. 2 plus 3 and plus 1, which is invisible. So we have degree of 6. Okay? Degree naman ng isang polynomial is that of its term or the terms of highest degree. So sa isang expression na kung saan consisting of variables, and for each term hahanapin natin yung kani-kanilang mga degree. So kung alin dun sa term na yon yung mas pinakat mataas na degree, yun na yung magiging degree nung polynomial. Say for example, in this expression 5x cubed minus 7x squared minus 4x plus 3, the degree of this expression or this polynomial is 3. Okay? When an algebraic expression is the product of two or more expressions, each of these other expressions is called a factor. Now, the process of finding the factors in the given expression, that's what we call factoring. Now, if that expression is reduced to a term that has a value of itself, has a factor of 1, and it's negative, that expression is called prime. For us to have an idea how factoring works, let's take a look at some type products. First one, the product of the sum and the difference of two quantities is equal to the difference of their squares. Next, if the square of the sum of quantities is to be determined, it's just equals to the square of the first term plus twice the value of the product of the first
and second term, and to be added by the square of the second term, which is yung b. Kapag difference naman ng dalawang quantities natin, a and b, ay i-square natin. Same principle nung sa previous, square yung una, tapos difference nung twice the value of the product of a and b, nung first term and second term nung expression na yun, plus square nung ating last term, which is b. Now, product naman ng dalawang expression na kung saan parehas yung variable, magkaiba lang yung kanyang constant o yung number o yung pangalawang term. Now, to find the equivalent expression ng product ng dalawang quantities na to, just multiply first the first term ng kada quantity, which is x times x, magiging x squared. Then, for the middle term of that expression, which is this one, just copy the variable x. Then, multiply it to the sum of the second terms for each quantity, which is a and b. So, a plus b. And for the last term, just multiply their equivalent or their second term sa kada quantity, which is a plus b. So this is just applicable for expressions to be multiplied for variables that has no coefficients. So ito x lang, walang coefficient siya. Kaya dito sa sunod na type product, kapag meron ng coefficient yung sa first term at sa second at dun sa isang quantity na minumultiply mo, meron na din siyang coefficient. So ang process na gagawin natin dito para dun sa unang term niya, mumultiply lang ulit natin yung product ng first term, which is magiging a cx squared plus, for the middle term, copy again the variable x, then i-add lang natin yung product nito b and yung coefficient c, multiply mo yan, and yung outside a and d, multiply mo yan at i-add mo yung dalawa. Kaya magiging bc plus AD. Okay? Plus, yung para sa para dun sa last term natin, dun sa hinahanap nating equivalent expression, multiply lang natin yung second term for each quantity, which is b and d. Kaya plus bd. So, these patterns are essential, lalo na sa pagfa-factor. So, we have to be familiarized on these patterns. And sumunod, kapag sum of 3 terms ay square natin, ito naman ang equivalent niya. E squared plus b squared plus c squared plus 2ab plus 2ac plus 2bc. Yun. So, actually, mahanap mo to lahat by just simply by multiplication of polynomials or by binomials. Kaya lang, present lang natin to kasi magagamit natin tong itong mga patterns na to sa pagpa-factor. Okay? So here are the elementary factor types. The first one is the common factor. So given an expression that in each expression merong isang variable o isang coefficient na parehas o may isang factor na parehas, then we can factor out that value sa buong expression. Example nga itong ax plus ay. So common na factor dito sa term a times x and sa term na a times y ang term na
ay ang coefficient na a. So, yan. So, yung factor na a, pwede natin siyang i-factor out at matitira ay yung quantity of x plus y. So, syempre, kapag minultiply mo ulit yung a dito sa expression na to, babalik lang ulit siya dito sa ax plus ay. Example, we have 8x cubed minus 12x squared y. Ngayon, hanapin muna natin yung mga factors nitong kada term. Para sa 8x, ang mga factors natin dyan, okay, let's say, I will write here, 8x cubed. Mga factors ng 8, we have 4, or 2, 4 times 2, 8, times x times x times x. Or kung talagang ifa-factor talaga natin ng hanggang maging prime siya, itong 4, may factor pa rin siya na 2 times 2 times 2 times x times x times x. So, yan ang factors ng 8x cube. Para naman sa negative 12x squared y, hanapin natin ang kanyang factors. Okay. Ang 12, we have 4 times 3. Diba? 12. X squared, equivalent yan, x times x and times y. So, factor pa natin tong 4. We have 2 times 2 times 3 times x times x times y. Okay. So, ngayon, hanapin natin yung kanilang common factors. We have, 2. Meron ding 2. Meron ding 2. 2. And, meron tayong x, dalawang x. Okay, x. At yun na. So, dalawang 2, dalawang x. So, yan yung kanilang greatest common factor. So, just multiply this 2, dalawang 2 at dalawang x. Ang kalalabasan ay 4x squared. Ibig sabihin, yan yung greatest common factor sa dalawang term na yan. Kaya, if we're going to factor out 4x squared dito sa expression na to, mangyayari ay 4x squared times yung matitira kapag finactor out natin. So, you can just simply multiply yung natira, which is 2 times x. Okay. Minus factor out 4x squared dito. So, yung mga natira dito, 3 and y. 3 and y. Yan. Okay. So, that's the answer. 4x squared times 2x minus 3y. Now, I know some of you are very familiar na sa pagpa-factor. Kaya, by inspection, kaya nyo na agad mag-factor out ng common factor dito sa expression na to. So, ako nga, kung titingnan ko lang, alam ko na agad na sa 8 and 12, ang greatest common factor dyan ay 4. And, meron tayong expression na x squared y, merong x squared, dito x cubed, edi, kukunin ko na rin yung x squared as a factor. So, yun, 2, kasi 2 times 4, 8, times x times x squared, x cubed, minus, factor out 4, syempre 3, and, mawawala na to kasi finactor out na, titira y. So, yun, by inspection, kaya mo na siyang, isolve. But, I'm just showing you, yung talagang factoring hanggang maging prime yung kada factor. Yun. Next type of factor types is the difference of two squares. So, yun nga napakita natin kanina sa sa type factors
na itong difference ng dalawang square ay may equivalent na product nung magkaibang sign na quantities. Yan, a plus b and a minus b. Kaya sa example na to, na 16x squared minus 25y squared, which is perfect square sa kada term, pwede natin i-apply itong solution na to sa kanyang factors. Kaya kung meron tayong a plus b and a minus b, hanapin muna natin yung root ng kada term. So square root of 16 is 4 kasi ang 16 ay 4 square. So x square, root niyan ay x. 25, okay, 25, ang root niyan ay 5. So therefore our value for a and b is 4x and 5y. Yun. Kaya kung sa-substitute na natin siya, a plus b times a minus b, will have 4x plus 5y times 4x minus 5y. Okay? That's the answer. For trinomial perfect square, so pinakita na natin kanina na kung meron tayong isang trinomial na perfect square, ang equivalent lang naman nun ay yung sum ng dalawang quantities at i-square natin. Ganun din kung yung middle term ng trinomial na perfect square ay negative, so difference lang ng dalawang quantities na yun ang i-square mo. So for a trinomial to be a perfect square, kailangan nating i-verify. One term must be numerically equal to twice the product of the square roots of the other two term. Okay? So dapat daw yung isang term mo, so understood na kasi yun, kasi yung sa first term mo nung yung trinomial ay perfect square na. Ganun din yung sa third term. Ang problema lang dito yung sa middle term. Kailangan i-verify natin na siya ay perfect square. Dapat daw ang middle term mo ay numerically equal sa twice the product o 2 times the product of the square root of the first and square root of the second. Kaya kung square root ng a ay a, so dapat ganun din yung sa b. So yun. So this is a perfect square. Kaya sa example na to, 4m squared plus 20mn plus 25n squared. So syempre ang square root ng 4m squared hanapin muna. Okay? So ang square root ng 4m squared, okay, apply natin yung root sa coefficient at dun sa variable. So square root of 4 times the square root of m squared, ang equivalent niyan ay 2m. Ganun din sa 25m squared, n squared, sorry. Pag kinuha natin yung square root niya, square root of 25 times square root of n squared. Kaya, magiging 5 times n. So, cancel yung square kapag ni-square root mo. So, to check if this is a perfect square, multiply lang natin yung dalawa and sabi dito twice the product of the square root of the other terms. So 2 times 2m times 5n, dapat yun yung equivalent sa middle term. So 4, 2 times 2, 4 times 5, 20. 20 m times n, m n. So correct, this is a perfect square trinomial.
Yun. Kaya kung hanapin natin na yung kanilang factor, okay? Kung hanapin na natin yung factor niya na nakaganitong form, so syempre positive siya. So sum lang nung square root ng first term and yung third term. Kaya yung first term natin ay 2m, i-add natin dun sa square root ng second term na 5m, then raise natin sa 2 yung quantity na yun. So that's the answer. So yun nga, ano lang talaga, maging proficient lang tayo at kabisaduhin lang natin yung mga factor types for us to effectively solve and simplify some expressions using factoring. Sunod na factor type ay trinomial in the form of yan, x squared plus a plus b close quantity x plus a times b. So yung, kung makikita mo yung third term niya ay hindi variable, okay, number. Okay, so ganito daw yung kanyang equivalent. Okay, close quantity, sorry, x plus a times x plus b. So ganun, lalo na ako yung first term mo sa isang trinomial ay variable lang, walang coefficient. So madali lang siya may factor. Sample, x squared plus 5x plus 6. So yun. So ito, perfect square. So maglalagay lang tayo ng dalawang quantity. Okay. Automatic, ilalagay na natin yung x. Kasi, yun na nga, x squared lang naman. Wala tayong iisipin na coefficient na imumultiply. So dito lang tayo mamumroblema sa pangalawang term sa kada quantity. So dapat yung middle term mo ay sum nung dalawang value na ilalagay natin dito. At bukod pa doon, ang third term nung iyong trinomial ay dapat yung product nitong dalawang ilalagay natin dito sa dalawang blank na to. So mag-iisip tayo ng factor ng 6. We have 3 and 2. Wala naman ng iba. Pwede naman 6 and 1. Sige. So ito yung mga factors ng 6. Sulat ko. Factors of 6. Okay. 6 times 1 and 1 yan. 3 times 2. Okay. 3 times 2 and 6 times 1. So, di pa natin alam kung alin dito. Let's try positive 6 and positive 1. Kasi pwede naman parehas na negative 6 and negative 1. Negative 6 times negative 1 equals to positive 6. Same way, negative 3 times negative 2, okay, times negative 2 equals din sa positive 6. So, anin kaya dito sa apat na choices natin ang magagamit natin sa mga factors na yan? So, inuna ko yung 6, positive 6 and positive 1. So, positive 6, positive 1. Okay? Sum ba nito? 6 plus 1 ay 5? Hindi. So, this is wrong. Another. Okay. Another. How about negative 6x and negative 1? Negative 6 times pala yan, times. Okay, times negative 6 times negative 1. Okay, negative 6 and negative 1. Okay, huwag kayo malito. Okay, negative 6 and negative 1. Sum ba nito? Negative 6 minus 1
equals to positive 5? Hindi. So, wrong. Dito na kaya tayo. 3 and 2. Positive 3 and 2. Okay. So, sum ba nito? Positive 5? Yes. So, ito ang tamang factor niya. That's the correct factor. Since yung product ng pangalawang term sa kada quantity ay positive 6, ganun din sa first, x squared. So, yun na. Correct. Okay. Next. Kapag yung trinomial mo naman ay nasa ganitong form. Lalo na kapag yung unang term mo ay meron ng coefficient. So, yung naka second degree na term natin ay may coefficient na. So, dapat ganito ang form mo. Ax plus b times cx plus d. Okay? Sige, hanapin natin yung factor ng 6x squared plus 7x minus 20. Yun. So, actually, may naalala ko na classic solution sa factoring, which is yung tinatawag natin na FOIL method. Okay. FOIL. Yan. So, clear natin yan mamaya. Lalagay ko lang dyan. So, syempre, maglalagay ulit tayo ng dalawang quantity. Fill upan natin yan. Syempre, understood na yung ating variable ay x. Lagyan na agad natin ng x. So, dito sa FOIL method natin, sabi dito, para makuha mo yung first term ng trinomial na yun, okay, dapat hanapin mo lang yung product nung dalawang unang o first term sa kada quantity. Okay? So, sa first product of first term sa kada quantity. Okay? So, neglect muna natin yung outside and inside. Dito muna tayo sa last. Para sa last, which is this one, yung last term dun sa trinomial na negative 20. Yan naman yung equivalent na product nung dalawang last term nung quantity na yon, which is this one na i-fill up natin at ito. How about O and I? O and I is para sa O, product nung outside terms. Okay? Outside terms. Sorry, dyan ko na lang sinulat. While I is the product of inside terms. Okay? Terms. Sige. So, let's say, focus muna ako dito. Kasi masyadong, wag nating sulatan to. So, yung para sa f natin na value, ito yon, first terms. Para sa last, ito, dalawang last terms or yung pangalawang term sa kada quantity. Sunod, outside, product nung outside terms, yun, outside. And yung product naman ng inside terms, which is this one, yan yung I. So, kung isusulat mo siya, yung F mo ay ito, yung first term, yung L mo, product, nung dalawang last term, L, at para naman sa middle term, sum nung outsides and insides. Yan. Okay. So, ito, sa pagfa-factor ng trinomial na ito, trial and error lang to. So, mag-iisip lang tayo ng mga factors na pwede na para dun sa first terms, last terms, outside, inside. Okay. So, dito, para sa 6x squared, ang pwede ko atang i-fill up dyan para maging 6x squared para sa first terms natin. First term natin ay 3 and 2. Sige. 3 and 2. So, neglect muna natin yung side.
Tapos, focus naman tayo dun sa last term na 20. So, isip ulit ako. Ano kaya? 5 and 4. 5 and 4. Sige. So, disregard muna natin ang arrangement. Ngayon, dito na tayo mamumroblema. Pwedeng tama yung mga nailagay natin, or meron pang ibang factor na meron ang 20 and 6 na pwede na mag-satisfy sa factor ng 6x squared plus 7x minus 20. So, pwedeng itong mga nilagay nating term mali, or pwedeng mali lang yung arrangement na nilagay natin. Ngayon, dito ngayon magkakatalo sa outside and inside. Ngayon, hanapin na natin yung product ng inside and outside. Okay? Outside ko ngayon ay 3x times 4, 12x. Inside, 5 times 2, 10x. So, yun. I-add ko man siya, gawin ko tong positive, gawin ko tong negative. Kapag in-add ko yan, 22x. Kapag sinubtract ko naman yan, 2x. So, I think, dun pa lang sa mga numerical value na nilagay natin, dito sa numerical value na to, hindi po pwede. So, let's try rearranging the values. Pwedeng yung 2 dito, 2x, 5, and dito yung ating 3x and 4. So, multiply ko ulit para sa outside and inside. Okay? Outside is 8x. Inside naman, 5 times 3 is 15x. Okay, mukhang medyo nafe-feel ko na ito na yun. So, add natin 8 plus 15. 8 plus 15 is 23. So, wrong. Kapag in-add pala natin 23x. How about sinubtract natin siya? Kapag sinubtract natin to, 8 minus 15, okay, kung ito yung ginamit kong lalagyan ko ng sign na negative, itong 15x, ang kalalabasan ay negative 7x. But ang goal natin ay ito yung mapalabas na term. Therefore, dapat positive 7x. Therefore, lalagyan ko ng sign ay itong 8x negative, ito positive. Kaya, kapag in-add ko yan, ang kalalabasan ay positive 7x. Ngayon, bakit natin mga nilagyan to ng sign? So, kapag may mga sign tayo para dito, yun yung mag-a-identify ng mga sign natin para dito, para dyan, at dyan, dyan. Kasi, di ba, para sa first term and last term, meron din siyang mga signs. Dapat, tama rin yung signs mo para sa first term and last term by multiplying the first terms para sa f. So, verify natin para sa first term na 2x and 3x. So, para sa first term, positive 6x squared. Okay? Para sa 6x squared, pag minultiply natin to na parehas positive, edi okay na. Diba? How about this one? 5 and 4. 5 times 4, positive 20. So, ngayon, mag-iisip tayo, alin ba dito sa 5 and 4 ang magiging negative para kalabasan ay negative 20. So, babalikan ulit natin to yung para sa outside and inside. Kung titingnan natin, outside ay product nitong outside terms. Yan. So, nung nilagyan natin ng sign dito, yung negative ay yung negative 8x. Ngayon, dito sa product ng dalawa, alin dapat ang negative?
Okay? Alin dapat ang negative? Di ba ito yung outside terms? Pag itong 2x yung nilagyan ko ng negative, hindi na applicable para sa first term yung sign niya. Kasi pag ni-negative ko to, times 3x, magiging 6x squared. So, di na pwede. Kaya, ang pwede dito ay yung negative 4. Ay, yung 4. So, yun yung lalagyan natin ng negative. Para masatisfy naman yung product ng inside terms na I. Okay? So, product niya ay positive 15x. So, dapat, syempre, ang signs nito, kalabasan ay positives. Kaya, lalagyan ko ng sign na positive. Okay? So, ang sagot pala ay 2x plus 5 times 3x minus 4. So, medyo tricky itong type of type of factor sa trinomial na ganito. Kasi gagamit ka talaga ng FOIL method. Or, I think yung iba sa inyo, may alam na ibang method in factoring this type of form. So, it's up to you. Pero, para sa akin, ito yung effective. So, sige, review ulit natin. 2x plus 5. Yung ginawa natin, diba? 2x plus 5. Ito yung sagot. 3x minus 4. So, ginawa natin yung FOIL method. Maglalagay ka lang ng dalawang quantity. Then, mag-iisip ka ng product para sa first term. Okay? Which is this one, 6x squared. Iisip ka ng product para sa first term. So, yung iba, di na muna nilalagyan ng x. So, yung mga coefficient mo muna ilagay para sa 6x, which is yung product na 2 and 3. Then, para naman dun sa last, i-fill up natin siya by the product again. At kalalabasan para sa last term ay yung negative 20. Mag-iisip ka ulit ng factors. 5 and 4. Actually, pwedeng 10 times 2 para sa 20. Pero din dito sa 6 times 1. So, trial and error lang to ang pag-solve dyan. Kaya yun, para sa outside term and inside term, dapat hanapin mo yung product ng outside and inside term at i-add mo. So, ito nga, 15 and 2 times 4 is 8. Mag-iisip ka kung ano yung appropriate sign para sa kanya at kalabasan ay positive 7x. So, dapat ang positive mo yung 15. At ito yung negative para kalabasan positive 7. Ngayon, kung nasaan tong negative 8, di ba yung negative 8 ay product ng outsides. So, dito ka na lang manipulate ng sign na kalalagyan mo. Kaya, ito yung lalagyan ko. Para pag minultiply natin yung negative 4 and positive 5, kalalabasan, negative 20. So, yun. So, nireview lang natin yung ginawa natin. Okay? Kaya, kung lalagyan mo na ng variable x, ganyan na kalalabasan na. Okay, next. For the grouping. Grouping na ganyan. Yan. So, hanapin mo muna yung mga terms na may parehas na factor. Which is this one. Ito yung a, parehas may x. Para sa ax plus b, ay, factor niya ay a. Ganun din. Yung b, factor out din. Tapos, since parehas na term na yun ay may factor din na x plus y, so, pwede mo ring i-factor out yung x plus y sa term na to at sa term na yan. Ang kalalabasan, a plus b. A quantity of a plus b and to be multiplied by the quantity of x plus y. Sample. Yun. ax minus 2bx minus 3a plus 6b. So, hanapin natin yung may mga pare-parehas na factor. Nakita ko na agad yung may a. Yan. Merong b. So, regroup natin.
Dito ko na lang ilalagay yung solution. Yan. Okay. Pagsamahin ko muna yung may mga A. At ito naman yung para kay B. Plus 6B. Okay. Para sa grouping na to, factor out, para sa, yun nga, para sa terms na to, factor out ko yung A. Magiging x minus 3. Diba? Pag nilabas ko yung A, matitira x minus 3. Dito naman, pares may B, ilalabas ko yung B. So, kung positive yung preceding sign ng B na i-factor out ko dito, so, ikakopy ko yung sign nung nasa loob ng grouping na yun. Kaya, magiging negative 2x. Yan. Ano pa? Factor out pa yung 6. Pag finactor out ko yung B, may matitirang positive 6. So, I think hindi pa yan kasi dito sa quantity na to, meron pa tayong pwedeng i-factor out, which is yung 2, di ba? Itong term na to, factorable ang 2. Sa 6 naman, factorable din ang 2. Kaya, rewrite again, we have a x minus 3. Pag finactor out ko yung 2, i-multiply ko lang siya dun sa b. 2b times negative x. Okay, kasi finactor out ko yung 2. Finactor out ko yung 2 sa 6, matitira 3. X plus 3. Okay. So, hindi to parehas, x minus 3, ito ay negative x plus 3. Anong pwede natin gawin? Okay. We can factor out negative 1 sa term na to. Kapag finactor out natin ang negative 1, kung marirecall nyo yung sa previous module natin, if the preceding sign of a grouping is negative, okay, o yung factor ng preceding yung preceding sign ng factor mo ay negative, na if-factor out mo dito sa grouping na to, so ang lahat ng sign ng nasa loob na yan ay magiging negative. Kaya kung i-factor out ko yung negative 1, kasi pwede itong factor out ng negative 1, ay magiging negative 2b na siya. So, negative 1 times positive 2b equals to negative 2b. So, lahat ng sign sa loob ay mapapalitan na. Magiging positive x minus 3. So, yun. Common na dito sa dalawang term na to, which is a times x minus 3 and minus 2b x minus 3. Common na sa kanila yung factor na x minus 3. So, we can factor out x minus 3. Kaya, matitira a and copy the sign minus 2b. Yun. That's the answer. Again, to check, just multiply this. At dapat kalabasan yung original ano natin, expression. Next, more complicated types. So yan, hindi naman na tayo mag-focus dito sa ano, kasi we are more on fundamentals. But to give you an idea, ito yung mga equivalent naman kapag yung sum ng dalawang quantity ay naka-cube. Ganun din sa difference, yan. Pag mas mataas pa, yan. So, hindi na tayo mag-focus. As you can see, this is a polynomial that has a degree of 2. And we have variables x, y, and z. So, dito, tingnan natin maigi ang lahat ng terms. Ito, naka-square. At yung isang term ay twice the product of two variables, which is y and z. So, kung may naalala kayo, pwede tayong makabuo ng isang perfect square dito by simply forming a grouping of a trinomial.
alin ang pwedeng i-group natin dito. Itong y squared, z squared. Pagsasama-samahin natin siya kasama ang 2yz. Kasi pwede siyang isang perfect square na polynomial. Kaya, tsupwera muna natin si x squared. Okay? So, as much as possible, pwede nating as much as possible positive yung nasa first term ng ating trinomial. So let's try factoring out negative dun sa grouping natin. So kapag finactor natin yung negative 1, okay, so yun yung preceding sign ng grouping natin para dito sa tatlong ito, at i-rearrange natin ito sa gitna natin, gawin nating middle term. So magiging y squared na siya, positive. Pagitna na natin yung 2yz, magiging negative 2yz plus z squared. Okay? So kung may naalala kayo, ang product ng dalawang term, okay, ang square pala ng sum or difference ng dalawang quantity ay equivalent sa sum ng squares nila, at yung isang term ay twice the product ng dalawang quantity na yon. Ngayon, kung negative yung middle term, automatic negative na yon. Negative siya. Ibig sabihin, difference ng dalawang quantity na yon. Kaya, sa nakikita nyo, we have y squared minus 2yz plus z squared. Kapag kinuha natin yung factor nun, ay square lang nung difference nung dalawang quantity. Which is yung quantity natin ay yung square root nung y squared, which is y, at z. Kasi natasatisfy niya naman yung twice the value of the product of the square of the first and third term of the expression. Kaya y minus z square. Okay. So meron tayong expression na x squared minus y minus z square. So kung makikita nyo, itong grouping, itong dalawang term na to ay difference ulit, difference siya ng dalawang squares. So kung maalala nyo ulit dun sa mga factor types natin, the difference of squares is equivalent to what? The product of the sum and difference of its roots of each quantity. Kaya a plus b times a minus b, yan ay equivalent factor yan. So ito, ang magsisilbing a mo dito, yung para sa first term mo, first quantity dito ay yung x, okay, square root ng x squared, which is x. At dito naman sa sunod na quantity mo na para sa b ay yung square root nitong y minus z and to be squared. Kaya kapag ni-square root mo yan, yan ang quantity niya, y minus z. So applying this one, okay, magiging na siya, a squared x squared x plus b. Ito yung b mo, y minus z, close quantity, a ulit, yung x, minus na yung b mo na y minus z. So pag in-applyan mo ng negative sign tong y minus z, magiging opposite yung mga sign niya, y and plus z. That's the final answer. Okay, that's it. Suggestions for factoring. So as much as possible, i-factor out mo yung dapat
i-factor out. Yung mga monomial terms, yung mga obvious na factors, factor out mo siya para hindi dumami yung mga values nung as much as possible i-reduce natin sa simplest form yung kada expression natin, and as well as apply those solutions para sa factoring natin para sa binomial, sa trinomial, and always check if really your expression is really reduced to its prime form sa kada expression. So always do some checking din. You multiply the answer o yung finactor mo, and dapat yung kalabasan nun ay yung original expression. Ako, isa sa pag-check ko din sa calculator ay ita-type ko yung isusubtract ko yung factored form dun sa original expression. So dapat kapag sinubtract ko yun dun sa original expression mo, dapat equal siya sa 0. So let's try. Here's my calcu. Okay. Yung previous natin ay ito. Yan yung sagot natin. So gagawin ko, or try natin yung iba. Sige, ito na lang nga. Medyo mahaba kasi. Yan. So, lalagyan ko lang ng grouping para dun sa original. So, lagyan natin ng quantity yan. X squared minus Y squared minus Z. Walang Z. Pwede natin assign yung M. Siya na yung magsisilbing Z natin. Plus 2 times Y times M. Close quantity. So, subtract ko lang yung factored form natin. X plus Y minus M. Yan yung Z ko, yung M. Kasi walang Z dito sa calcu. X minus Y plus Z. So, M na lang. Equal siya sa 0 dapat. Yan. Kapag inequal ko, dapat 0. That's one way of checking. Kasi, kapag nagfa-factor tayo, inaayos lang natin yung kanyang grouping. Inaayos, parang nire-rearrange lang natin siya. Pero yung value niya, same pa rin. Okay? Kaya, kapag sinubtract ko yung finactor natin dun sa original, edi kung same lang yung value niya, dapat mag-equal sa 0. So, ganun lang. Kasi somewhere along the way na nag-factor ka, pwede kang magkamali. Or may mga makaligtaan kang sign lang. So, pwede kang magkamali dun. And hindi mo yan ma-check agad-agad. So, dun sa final answer mo, pwede mong i-check. Kapag hindi yan nag-0, pwedeng may namali ka dun sa factoring mo. Okay? So, yun. For the last topic for factoring, we have the highest common factor, also called as the greatest common factor na pinerform na natin kanina, as well as the lowest common multiple. So, HCF or GCF, okay, is the expression of the highest degree that can be divided into all of them exactly. Kapag sinabi naman natin na lowest common multiple, LCM, is the expression of lowest degree that is exactly divisible by all of them. Sige, tingnan natin sa example na find the greatest common factor and the lowest common multiple of 2x squared y cubed, 4x y raised to 5, and 18x raised to 7 y raised to 2 z.
Okay? So, una, i-rewrite natin yung kada factor ng coefficient at nung variable sa kada at term na ibinigay. So, yung 2x squared y cubed, okay na siya. Yung 4, pwedeng 2 square kasi 2 times 2, x y raised to 5. Ito naman 18, x 7 y squared z, pwede siyang 9 times 2 or 2 times 3 raised to 2, x raised to 7 y squared z. Yan. Para sa greatest common factor, madali lang, hanapin mo lang yung common na factor dito sa tatlo at yung pwedeng i-divide sa tatlo. Kaya, para sa coefficient, 2 pwede. 2 squared, di mo siya pwede kasi dito di pwede. So, 2 lang para sa coefficient. Pagdating naman sa x variable, x lang. X raised to 1 lang ang pwede mong i-divide sa tatlo. Which is, dito kasi x lang. Pero kung higher yan, pwedeng dagdagan. Sa tatlong term naman, walang z dito sa unang dalawa. Kaya di mo pwedeng ilagay ang z kasi hindi siya common sa tatlo. Pagdating naman sa y, ang pinakamababang exponent natin ay 2. So, yun lang ang greatest common factor na pwede natin ilagay para sa y. Kaya y squared. So, yun. 2xy squared. For the lowest common multiple. Yan. So, paano tayo nag-arrive sa ganyang answer? Sa lowest common multiple, just take the highest power sa kada variable and coefficient na meron tayo sa kada term. So, dito i-compare natin yung mga variable and coefficients na may pinakamataas na power. Sa 2, ito raised to 1 yan. Ito raised to 2, 2 raised to 2. So, ito 2 raised to 1 lang. So, ang pinakamataas na power dito ay yung nasa second term na 2 raised to 2. So, yan ang kukunin natin. At, lalagyan natin dyan. To be multiplied by another multiple. So, yung 3, okay, yung 3, pwede natin siyang kunin. Okay? Automatic. Kapag wala dito sa iba, kukunin mo na agad yung multiple na yun. 3 raised to 2. At, i-multiply na rin natin siya doon sa 2 raised to 2. Then, sa x naman, yung may pinakamataas na power, we have 2 raised to 1. Ito raised to 7. So, ito yung may pinakamataas na power sa variable x. Para naman sa variable y, okay, so ito raised to 3, raised to 5, raised to 2, raised to 5 ang kunin mo. Z, automatic. Pag wala sa iba, kunin mo na siya. Okay. So, yan. Multiply lahat ng coefficient at lahat ng variable. Ito na yung kakalabas. 36x raised to 7 y raised to 5 times z. That's the answer. So, that's it. Okay. Oh, meron pa pala. Sorry. Example number 2. Hanapin natin yung common factor and lowest common multiple sa expression na to. So, these are trinomials or polynomials na pwede nating i-factor muna. Okay? So, factor out first sa kada term. Dun sa unang term, meron tayong x and y. So, yan lang. X plus y pwede naman x plus y square. Dun sa pangalawang term, yon yung x plus y, x minus y. Ito, mali ito. Ay, tama naman. Pero mas maganda ito. Ito naman, minus 2y squared. X squared
minus xy minus 2y squared. So, sige, apply natin yung FOIL method. Dapat yung first term mo pares positive, positive 1, positive 1. Ito, negative 2 yung last term mo. So, apply ko yung FOIL method dito. Syempre, negative 2 times 1. So, try ko muna 2 and 1. Okay? Wala munang unit. So, syempre, importante lang naman dito itong outside and inside. Yung last, 2 times 1, automatic na. Positive 2. So, dapat pa-negativein mo yan. Pero bago yun, tingnan muna natin yung middle term. For the middle term, okay? Kasi sa FOIL method, pwede ka na agad mag-assign ng sign. Pero ako ginagawa ko, wala muna. Para hindi tayo malito. So, 2 times 1, 2. Para sa inside. Outside, 1 times 1, 1. So, positive para sa outside. So, ang goal ko, dapat maging negative yung negative 1. Okay? Negative 1 ang nasa middle term. So, dapat, ang negative dyan ay ito. Okay? Dapat negative yan para pag inad ko, ang kalabasan ay negative 1. So, kung ito yung dapat maging negative, okay, pag yan ang dapat maging negative, inside, so pipili na lang ako dito sa dalawa kung alin ang lalagyan ko ng negative sign. Mas maganda na ito ang lagyan ko ng negative sign. Pwede rin ito. Pero kapag ito yung nilagyan ko ng negative sign, itong nasa una, pag minultiply ko siya dun sa first din nung una, negative na to. So, yun. So, ito yung negative ko. Kaya, ito positive. To check, for the first term, 1 times 1, positive 1 para sa coefficient. 1, para sa last muna, negative 2 times positive 1, negative 2. Asan na? Okay. Nawala ako. Ito pala, negative 2. Okay. Tama. And sum of outside and inside, negative 2 times 1, negative 2, 1 times 1, positive 1. Add natin yung dalawa, negative 2 plus 1, negative 1. So, yun na. Lagyan mo na lang ng variable x and y. Siyempre, yung una natin na variable is x, 1x. At ito naman, para sa second term, sa quantity na yan ay y. To rewrite, we have x minus 2y times x plus y. Ayun. The greatest common factor, hanapin mo lang yung factor na common sa kanila. Ito may x plus y, may x plus y, may x plus y. Greatest common factor ay x plus y. For the lowest common multiple, okay? Pag lowest common multiple, so, kunin mo, kung common naman yung lahat ng multiple na yun, o factor na yun, sa tatlong term na yun na pagpipilian mo, kunin mo yung may pinakamataas na power, which is this one, x plus y na yan, square. Yung term na yan. And for the others, kapag walang kaparehas, kopyahin mo na lang. Itong x minus y, wala sa iba. Wala. Kopyahin ko na lang yan. And x minus 2y. So, that's the lowest common multiple. Okay? So, kung i-simplify mo pa yan, multiply mo yan lahat. Okay? So, di ko na yan gagawin. That's it. So, that ends our lecture for factoring. The next topic is about fractions. So, thank you for watching. God bless.